Magandang araw mga ka-DG Bida. Ako si Binibining Roque, ang inyong kabady sa makabagong panahon. Sa panahon ngayon, lahat ay konektado. Facebook, TikTok, Google o Zoom. Pero ang tanong, tama ba ang paraan natin ng pakikisalamuha online? Kung hindi ka sigurado, don't worry. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, maipaliwanag ang kahulugan, siyam na elemento at netiquette ng digital citizenship. Ang ikalawa ay ang maipamalas ang pagpapahalaga sa pagiging responsabling digital citizen. At ang huli ay maisagawa ang paglalapat ng natutunan sa pamamagitan ng isang gamified app. Dahil sa video na ito, tatalakayin natin ang ano nga ba ang digital citizenship? Ano ang siyam na elemento nito? At paano natin mapapabuti ang ating asal online gamit ang netiquette? Una, ano nga ba ang kahulugan ng digital citizenship? Ang digital citizenship ay tumutukoy sa mabuting pag-uugali, pananagutan at tamang paggamit ng teknolohiya at internet. Isa itong mahalagang konsepto sa makabagong panahon, lalo na sa mga gumagamit ng social media gadgets at online platforms. Una ay ang digital access. Ito ay tumutukoy sa pantay-pantay na oportunidad ng lahat ng tao na maka-access ng teknolohiya at internet. Halimbawa, may access sa internet ang lahat ng estudyante para sa kanilang online learning. Ang ikalawa ay ang digital commerce. Ito ay ang pagbili, pagbenta at iba pang uri ng transaksyon gamit ang teknolohiya. Halimbawa ay ang online shopping gamit ang GCash, Shopee o Lazada. Responsibilidad nito ay maging mapanuri at ligtas sa pagbili online. Ang ikatlo ay ang digital communication. Pagpapalitan ng impormasyon gamit ang digital kagaya ng email o ang social media. Halimbawa nito ay ang pag-email sa guro o pag-message sa group chat gamit ang messenger. Ang ikaapat ay ang digital literacy. Kakayahang gumamit at unawain ang digital tools, pati na rin ang kakayahan suriin ang mga impormasyon online. Halimbawa, paggamit ng Google para sa research, pag-verify ng balita. Responsibilidad nito na maghanap ng makapagkakatiwalaang resources. Ang ikalima ay ang digital etiquette, pag-ugali o tamang asal na inaasahan sa paggamit online. Halimbawa nito ay hindi dapat nang lalait o nang babastos sa comment section at ang responsibilidad nito ay gumamit ng internet ng may respeto at may kabutihang loob. Ang ika-anim ay ang digital law, mga legal na alituntunin na umiiral sa paggamit ng teknolohiya. Halimbawa ay ang pag-iwas ng cyberbullying, hacking at pagnanakaw ng content o plagiarism. Pampito, ang digital right and responsibilities o mga karapatang freedom of expressions, privacy at tungkulin paggamit ng tama ng bawat digital citizen. Halimbawa nito ay ang karapatan mong magpahayag ng opinyon pero pananagutan mong huwag manira ng iba. Pampito ay ang digital health responsibilities, pagpapanatili ng maayos na kalusugan habang gumagamit ng teknolohiya. Halimbawa ay ang pagtatakda ng screen time sa iyong sarili upang maiwasan ang eye strain o stress. Responsibilidad nito ang alagaan ang pisikal at mental na kalusugan habang gumagamit ng online. Ang huli, ang digital security o self-protection. Ito ay pagsisigurado ng protection sa sarili laban sa panganib online. Halimbawa, paggamit ng strong passwords, pag-iwas sa suspicious links, at responsibilidad nito na protektahan ang sariling identity at impormasyon.
Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay ano nga ba ang netiquette bilang isang digital citizenship? Ang salitang netiquette ay nagmula sa salitang network at etiquette. Ibig sabihin, ito ang mga gabay o tamang asal na dapat nating sundin habang tayo ay nasa internet, tulad ng social media, email, online classes at messaging apps. Ang mga halimbawa ng netiquette bilang isang digital citizenship ay: una, magpakita ng respeto. Ikalawa, iwasan ng cyberbullying. Ikatlo, maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. At ikaapat, igalang ang privacy ng iba. At ang ikalima ay sumunod. Una, magpakita ng respeto. Gumamit ng magalang na pananalita sa social media, email, at iba pang plataforma kahit hindi mo kaharap ang iyong kausap. Pangalawa, iwasan ng cyberbullying. Ang cyberbullying ay isang uri ng pananakot o pananakit sa pamamagitan ng teknolohiya. Maaari itong makasira ng emosyonal na kalagayan ng isang tao. Ikatlo, maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa digital world, mabilis kumalat ang impormasyon. Kaya't dapat nating tiyaking totoo at kapaki-pakinabang ang ating ibabahagi sa ibang tao. Ikaapat, igalang ang privacy ng iba. Hindi lahat ng bagay ay dapat ibinabahagi online, lalo na kung tungkol ito sa personal na buhay ng ibang tao. At ikalima, sundin ang mga alintunin ng plataforma. Bawat online platform ay may sariling patakaran na nagsisiguro ng maayos at ligtas sa paggamit para sa lahat. Bakit nga ba mahalaga ang netiquette? Ang pagsunod sa mga alintunin ay nagpapakita ng respeto sa komunidad ng gumagamit. Nakakatulong ito upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa digital environment. Tandaan, ang netiquette ay hindi lamang tungkol sa pagiging magalang. Ito ay tungkol sa pagiging maingat, responsable, at may malasakit sa iba sa digital na mundo. Sa pagsunod sa mga ito, hindi lang natin pinoprotektahan ang ating sarili, kundi pati na rin ang buong online community. Upang mas lumalim ang inyong pangunawa sa ating napag-aralan ngayong araw, tara, tayo ay maglalaro. Ito ay pagsasanay bilang isa. Panuto, gamit ang flashcard set si Quizlet, ang guro ay magpapakita ng isang salita mula sa mga tinalakay sa aralin. Sasagutin ito batay sa mga sumusunod na gabay na tanong. Unang tanong, ano ang kahulugan ng salitang netiquette? Magaling! Ito ay ang tamang pag-aasal o pag-uugali habang gumagamit ng internet o nakikipag-ugnayan online. Sunod na tanong, bakit ito mahalaga sa pagiging responsableng digital citizen? Mahusay! Ito ay upang maiwasan ang alitan at maling impormasyon at mapanatili ang respeto sa online na komunikasyon. At pangatlong tanong, paano mo ito magagamit sa tunay na buhay? Magagaling! Magagamit mo ito sa pagsagot ng maayos sa group chat, pag-iwas sa mga masasamang komento sa social media, at paggalang sa opinyon ng iba online. Mahuhusay! Kayo ay nakagagalak na malaman na kayo ay may natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Pagsasanay bilang 2. Ngayon ay susubukan natin kung gaano karami ang inyong natutunan sa ating tinalakay ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Handa na nga! So, gamit ang Kahoot app, sasagutin ninyo ang ilang piling tanong upang masukat ko ang inyong kaalaman. Handa na ba ang lahat? Kung gayon, tara, simulan na natin.
katanungan. Ano ang tawag sa pagiging responsable at ligtas na mamamayan sa digital na mundo? Tama! Ito ay digital citizenship. Pangalawa, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pantay-pantay na access sa teknolohiya? Mahusay! Ito ay digital access. Pangatlo, anong elemento ang tungkol sa ligtas at legal na online shopping o selling? Tama! Ito ay digital commerce. Ang ikap-apat na tanong, alin ang nagpapakita ng tamang asal sa pakikipag-ugnayan online? Magaling! Tama ang iyong sagot. Ikalama, ano ang tawag sa kaalaman at kasanayan sa paggamit ng teknolohiya? Mahusay? Ito ay digital literacy. Pang-anim na katanungan, ang netiquette ay hindi mahalaga basta tama ang grammar sa chat o comment. Tama o mali? Ang sagot ay false o mali sa Pilipino. Sunod na tanong, ang digital law ay tumutukoy sa pagsunod sa mga legal na alintuntunin sa paggamit ng teknolohiya. Sagot? True o tama, mahusay. At ang huli, bilang digital citizens, may karapatan tayo sa privacy, ngunit may pananagutan din sa tamang paggamit ng internet. Tama o mali? Sagot? True o tama. Magaling at kayo ay nakinig at may natutunan sa ating napag-aralan ngayong araw tungkol sa digital citizenship. At yun na nga mga ka-DG Bida, ngayon alam na natin kung paano maging isang responsable, marangal, at mabait na digital citizen. Tandaan, ang pagiging makabago ay hindi sapat. Dapat makatao rin. Ang mga ilang paalala, maging responsable online, isabuhay ang siyam na elemento